nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay February 11 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ako naman si Susan Valdez daw. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Paglusaw sa travel tax aprobado ni Pangulong Marcos. Todo Balita. Dating Speaker Jose de Venecia pumanaw na.
Todo Balita. Arraignment ni dating Senador Revilla ay pinagpaliban ng Sandigan Bayan. Todo Balita. Amy Marcos, hugas kamay na promotor ng bigong kudeta sa Senado. Todo Balita. Romualdez kasama sa inirekomendang kasuhan sa draft report ayon kay Senator Lacson. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, Trump, walang sorry sa video ng mga Obama na mukha raw unggoy. Todo Balita. Sa balitang lokal, DTI Region 1 mag-expand ng market opportunity sa bansang Japan. Todo Balita. Site visit at hazard assessment isinagawa para sa Dumulok Earthfield Dam at Small Reservoir Irrigation Project ng NIA. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Coach Giao gagawaran ng PSA President's Award. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasa ng 21 na priority measures matapos ang pagpupulong kasama ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kahapon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng Pangulo na maipapasa ngayong Hunyo ang nasabing prioridad ng mga panukalang batas kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill na sinertipikahan bilang urgent. Binigyan din ang pagpasa ng travel tax abolition na magpapagaan sa pagbiyahe ng mga Pinoy at mga turista na inaasahang magpapaangat sa turismo ng bansa. Kabilang sa mga prioridad ng Pangulo na maipasa sa Hunyo ang Expanded Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Child and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026. Inanunsyo ng pamilya ang pagpanaw ni dating Speaker at Pangasinan Representative Jose de Venecia Jr. kahapon, Pebrero 10. As we mourn his passing, we give thanks for a life that helped shape the Philippine Republic and for a legacy that endures in our laws, our institutions, our continuing pursuit of peace, pahayag ng pamilya. Si De Venecia ay nakapitong termino bilang kinatawan sa Kamara de Representantes at 5 rito bilang speaker, kaya siya ang longest serving speaker matapos ang giyera. Kasama sa mga batas na inakda ni De Venecia ang Dollar Remittance Program, Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law, Philippine Economic Zone Act at New Central Bank Act. Nakisa naman si dating Speaker at incumbent late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni De Venecia na tinawag nitong one of the greatest pillars ng demokrasya ng Pilipinas at political father ng lakas Christian Muslim Democrats. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla at kapwa akusado na si dating DPWH Finance Head Bulacan 1st District Engineering Office Juanito Mendoza. Ang pagpapaliban sa arraignment ay dahil sa nakabinbing apela ng kampo ng maakusado na kumikwestiyon sa kasong malversation na may kinalaman sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nakasaad dito na bigyan sila ng reconsideration ng Sandigan Bayan sa resolusyon na nagbabasura sa motion to quash sa kasong naisampa laban sa kanila ng draft court. Hiniling din ng kampo ni Revilla na sa isa nilang motion ang pag-inhibit sa kaso ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair, Associate Justice Carl Miranda. Pinagsubmit pa ang panig ng prosekusyon ng kanilang komento hinggil dito. Mahigit 25 kawani ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasampahan na ng kaso dahil sa pag-abuso sa pag-issue ng Letter of Authority o LOA na nagagamit umano sa pangingikil sa mga negosyante sa pagbabayad ng buwis. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, tinanong ni Senador Erwin Tulfo ang BIR kung may tiwaling personnel ng ahensya ang nasampahan ng kaso sa Department of Justice dahil sa pag-issue ng LOA o LOA. Tugon naman ni BIR Chief Attorney Charlito Mendoza sa 30 empleyado nila na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, 25 na rito ang nasampahan ng kaso. Tiniyak din niya ang matauhang hindi susunod sa bagong Revenue Memorandum Order sa mananagot at posibleng makasuhan ng administrative, civil o criminal case.
Nasa Pilipinas pa ang puganting si Charlie Atong Ang na nahaharap sa patong-patong na kasong kidnapping at serious illegal detention sa mga korte sa Laguna at Batangas kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero, ayon kay Justice Secretary Frederick Vida nitong Martes. Sinabi niya na wala sa record ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa ang negosyante. Gayunman, nilinaw ni Vida na hindi sinasantabi ang posibilidad na nakalabas ito ng bansa dahil meron siyang resources para gawin ang gugustuhin niya. Tiniyak naman ni Vida na hindi tumitigil sa paghahanap ang mga otoridad. Nanindigan si Senator Christopher Bongo na nananatiling solid ang tinaguriang original Duterte Block sa Senado. Solid Duterte Block kami, kahit tatlo na lang kaming na maiwan, pahayag ni Go sa kanyang Facebook post. Sinabi ito ni Go kasunod ng naunang pahayag ni Senate President Vicente Soto III na may dalawang senador mula sa minority bloc ang posibleng lumipat sa mayorya. Paliwanag niya, hindi niya ipagpapalit ang kanyang prinsipyo para makasama ang iilang mga kasalungat niya sa paniniwala. Paanyaya pa ni Go at kalyadong si Senador Robin Hood Padilla, sila na lang ang sumama sa amin kaysa kami ang sumama sa kanila. Panawagan pa nila sa makasamahan sa gobyerno, unahin ang trabaho at huwag ang politika dahil serbisyong maayos at totoo ang nais makita at maramdaman ng taong bayan. Nakumpiska ng mga otoridad sa Manila International Container Port ang nasa 278 million pesos na halaga ng shabu na mula sa Afghanistan o tinatawag na Afghan Met. Ang shipment na idiniklarang mga marble ay magkatuwang na ininspeksyon ni na Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Nepomuceno na nakakumpiska sila ng nasa 131 na pakete ng shabu mula sa shipment na tinatayang nasa 41 kilo ang timbang. Ito rin anya ang kauna-unahang pagkakataon na ang kontrabando ay itinago sa false sidings o sa loob mismo ng mga bakal na containers. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Bureau of Customs na Disyembre 2, noong nakaraang taon pa nakatanggap sila ng intelligence report mula sa Philippine Drug Enforcement Agency hinggil sa naturang shipment at December 31 nang ito ay dumating sa MICP. Hindi na kailangan magtungo sa butika ang mga senior citizen ng Muntinlupa City dahil dadalhin na sa harap ng kanilang pintuan ang gamot na kanilang kinakailangan. Matagumpay na inilunsad ng city government sa pamumuno ni Mayor Rufy Biaso ng pinalaking RideMed o Responsive Integrated Delivery of Essential Medicines, isang home delivery initiative na layong tiyakin na maipaabot sa lahat ng senior citizens ang mga life-saving medication. Inilunsad noong Oktubre 2025 ang RideMed na pinalawak na Love Ko Si Lola program ay nakadisenyo sa mga senior citizen na may chronic conditions at nahihirapang makabisita sa mga health center. Sa ilalim ng programa ang RideMed, riders at barangay health workers ang magdadala ng mga maintenance medicine tulad ng Losartan at Amlodipine para sa hypertension, Metformin para sa diabetes at vitamin B12 para sa nerve health kada buwan sa bahay ng mga nakaratay na senior citizen at sa senior na edad 80 pataas. Kabilang sa inirekomendang sampahan ng kaso sa draft report ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project si dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pinabulaanan ni Lacson ang mahaka-haka na walang nakitang pananagutan ang komite. Pagdating kay Romualdez, ipinaliwanag ni Lacson na maaring wala ang pangalan ni Romualdez sa mga unang nabanggit dahil kabilang ang pangalan niya sa pangalawang kategorya. Binagyan din ni Lacson na walang iniharap na pruweba para ipakitang tumanggap talaga ng kickback si Romualdez. Kinilala ng Supreme Court na pwedeng maging co-owner ang property and same-sex couples na nagsasama basta may ebidensya ng aktual na kontribusyon ayon sa Article 148 ng Family Code. Sa kasong isinampa ng dating partner, kinilala ng Supreme Court ang kanyang karapatan bilang co-owner sa bahay o co-owner ng bahay at lupa sa Quezon City na kanilang pinagsaluhan. Nagkaroon ng acknowledgement kung saan inamin ng isa na nagbayad ng isa pang partner halos 50% ng gasto sa pagbili at renovation ng maghiwalay. Tumanggi ang isa na ibentang property at igalang ang co-ownership. Dinismiss sa Regional Trial Court
at Court of Appeals ang kanyang kaso pero pinalabas ng Supreme Court na may bisa ang acknowledgement bilang patunay ng kontribusyon. Pinatunayan nito ang co-ownership kahit same-sex couple. Kinasuhan na ang nasa 12 pulis na sangkot sa hazing sa Lamitan City, Basilan na sa kanilang direktang partisipasyon sa nasabing insidente. Ito ang sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame. Ayon kay Tuanyo, nahaharap ang mga nasabing pulis sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o ang tinatawag na Anti-Hazing Act of 2018 at maaring makulong ng 6 na taon hanggang 8 taon sakaling mapatunayang nagkasala. Kabilang sa nasabing nakasuhan ay isang police colonel, isang police major, 5 police corporal at 5 patrolman. Samantala nasa kabuuang 77 naman ang inalis na sa pwesto sa kung saan 22 dito ay nasa restrictive custody kasama rito ang 12 na kinasuhan. Ang 55 PNP personnel naman na inalis ay wala sa restrictive custody at pinagre-report sa regional headquarters. Nasa 129 na mga PNP personnel ang inaasahang magbibigay ng complaint sa nasabing insidente ng hazing. Balita sa ibayung dagat, kinundi na pero hindi humingi ng paumanhin si US President Donald Trump sa isang video na lumabas sa kanyang social media account na naglalarawan kina dating Pangulong Barack Obama at dating First Lady Michelle Obama bilang mga unggoy. Ang video na binahagi sa Truth Social noong Pebrero 5 ay naglalaman ng umano'y artificial intelligence generated clip ng mga primate na may mukha ng mag-asawang Obama at may kasamang maling pahayaging gil sa dayaan sa 2020. Tinanggal ng White House ang post makalipas ang humigit kumulang na 12 oras. Sinabi ni Trump na hindi niya napanood ang buong video bago ito ma-post at sinabi ang una niya nakita ay tungkol lang sa issue ng election fraud. Bagamat kinundi na niya na sabing clip, iginit niyang wala siyang pagkakamali at tumanggi humingi ng paumanhin. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nag-courtesy visit ang Kapwa General Association, organizer ng Philippine Sakura Food and Trade Fair 2026 sa DTI Region 1 Regional Director Merly Membrere. Kanilang prinisenta ang nalalapit na marketing event na gaganapin sa Shizuoka, Japan na nakatakda sa April 3 hanggang 5. Ayon sa kanila, ito ay isang importanteng platform na magbubukas ng isang market opportunities para sa Region 1 micro, small and medium enterprises na nagnanais mag-expand sa Japanese market. Pagkatapos ng nasabing courtesy visit, ang Regional SME Development Division sa pakikipag-ugnayan ng DTI La Union, nagsagawa naman ng visit sa ilang potensyal na MSME na pwedeng maging participant sa nasabing international fair. Isang site visit at hazard assessment ang isinagawa para sa Dumulok Earthfield Dam o Small Reservoir Irrigation Project ng National Irrigation Administration sa Bugalyon, Pangasinan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Mayor William D. kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa koordinasyon ng NIA Project Engineer at ng NIA Focal Person mula sa Bugalyon Satellite Office. Sa pagbisita, pinakita ng mga kinatawa ng NIA ang mga plano ng proyekto at mga technical na disenyo. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng kaligtasan ng publiko, proteksyon ng komunidad at ang pagpapatupad na epektibong mga hakbang sa paghahanda para sa contingency disaster upang matiyak ang ligtas at wastong pagpapatupad ng proyekto. Kapag natapos na, inaasahang malaki ang pakinabang ng proyekto sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng maasahang sistema ng irigasyon at pagsuporta sa pagpapatupad ng agrikultura sa munisipyo. Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng 2026 Oral Health Month, muling nagsagawa ng seminar ang Philippine Dental Association Pangasinan Chapter, katuwang ang mga Rural Health Unit ng Bayan ng Bayambang para sa Batch 1 at Batch 2 ng Project Buntis, ginanap sa JKQ Medical and Wellness Center kahapon. Malugod na tinanggap ang mga buntis at first-time moms ni Dr. Dave Gamboa, Medical Director, at Dr. Estrella Glorioso, ang President at CEO ng nasabing ospital. Tinalakay sa seminar ang mahahalagang usapin ukol sa kalusugan ng ina at sanggol sa pangunguna ni Dr. Lorlen Mangarin
Obigaini para sa paksang Maternal Health at nina Dr. Sara Campos, Pediatrician, Newborn at Pediatric Care at Municipal Nutritionist Venus Bueno para naman sa nutrition during pregnancy and for the newborn. Namahagi nilang libreng silicone toothbrush para sa mga baby sa pangunguna naman ni Dr. Beth Bautista, head ng Dental Department kasama ang mga dentista ng Rural Health Unit. Samantala, maagang tinanggap ng kabuang mahigit ng kabuang 866 municipal scholars ang kanilang scholarship stipend mula sa lokal na pamahalaan ng Mangaldan para sa buwan ng Pebrero ngayong Martes o kahapon, ika-10 ng Pebrero sa 3rd floor Municipal Hall. 600 sa mga ito ay high school level mula grade 7 hanggang grade 12 habang 266 naman ay nasa college level. Humalilis Community Affairs Officer Designate Samuel Soriano at nagbilin sa mga estudyante na konting sipag at islang sa pag-aaral dahil darating din ang araw na magbubunga ang kanilang pagsisikap. Nagpaalala rin ang Municipal Scholarship Committee sa mga kasalukuyang scholars na magpasa ng 2 kopya ng photocopy ng kanilang report card para sa pagpapatuloy ng kanilang scholarship sa susunod na taon. Dagdag din ng komitiba na hindi dapat bababa sa grading 85 ang bawat asignatura upang manatili ang kanilang scholarship. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Isang natatanging parangal ang ibibigay ng PSA kay veteran champion coach Yang Giao sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association 2025 Awards Night na idarao sa February 16. Igagawad kay Giao ang President's Award sa event na co-presented ng Philippine Sports Commission at Arena Plus. Naging instrumento si Giao para maibigay sa Philippine Sports Commission ang full remittances mula naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office na nakasaad sa Republic Act 6847. Si Giao ang nakipagbaka kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney June Guzman para maibigay sa PSC ang nararapat na pondo nito. Nagawa ito ni Giao noong nasa House of Representatives pa ito bilang Pampanga 1st District Congressman noong taong 2016. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:30 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo.
DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:34 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Ngayon po ay February 11. Yes, at kahapon ay February 10. February 10, kahapon pumanaw. Yeah. Si five-time speaker Jose de Venecia Jr., ang ating kababayan, pinakamamahal na Pangasinense, kababayan po natin dito sa lungsod ng Dagupan. Hindi lang po mga Dagupenyo, Pangasinense ang nagmumorn, kundi buong Pilipinas. Buong bansa. Buong bansa. At naglabas na po ng schedule of wake and memorial services ang pamilya ni na Congresswoman Manay Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. At base dito sa schedule, ito yung schedule of wake and memorial services. Ngayong umpisa mamayang hapon, February 11 hanggang 13, Wednesday hanggang Friday, 1 p.m. to 10 p.m. with 7 p.m. Holy Mass sa Chapels 9 and 10 ng Heritage Memorial Park sa Taguig City. Samantala tayo naman po makikita po natin ang labi ng ating pinakamamahal na JDV. February 14 at 15, Saturday and Sunday, ito naman po ay dadalhin sa simbahan na Bato, Annunciation of Lord Parish sa Bunuan, Gusat, Dagupan City. February 16, Monday, ibabalik po sa Quezon City para naman sa Memorial and Necrological Service, 10 a.m. to 2:30 p.m. sa House of Representatives sa Batasang Pambansa sa Quezon City, and Wake and Holy Mass resumes at Heritage Memorial Park from February 17, araw ng Tuesday, 1 p.m. to 10 p.m. with 7 p.m. Holy Mass sa Chapels 9 and 10 ng Heritage Memorial Park, Taguig City. Ang internment, February 18, ang details po nito ay to be announced. Ayan. So sa mga taga-Dagupan, sa mga taga-Pangasinan na hindi po makakapunta sa Metro Manila o sa ibang venue na paglalagahan sa mga labi ni dating Speaker Jody Venecia ay 14 and 15. Hindi ko nabasa, akala ko kasi kung saan yung simbahan na Bato. Kasi sabi ko, lungkot ko wala dito sa Dagupan. Sabi niya, Ridwell. Yung pala, simbahan na Bato dito pala yun sa ano. Doon sa Bunuan, Gusat. Sa Bunuan, simbahan na Bato pala ang tawag doon. Sa Bunuan, Gusat, Dagupan City. Yan po, 14 and 15. At ang iba't iba pong mga iba't ibang mga
chief executives, mga opisyal ay nagpahayag ng kanilang pakikidalamhati sa pamilya po ng pumanaw na dating o na 5-time Speaker JDV. Ang Manawag, naglabas din sila ng direktiba, naglabas ng executive order ang alkalde, si Mayor Bonafe, na ilagay ang Mangaldan in a state of mourning kahapon, nagsimula kahapon, Pebrero 10, kasunod nga ng pagpanaw nga ni Speaker Jose Manong Jody Venecia dito sa kanyang nilabas na executive order, and to honor the political giant who's championed the Pangasinan 4th District for decades, the local chief executive signed executive order number 2026-009 at nagdidirect yun sa lahat ng government institutions within the municipality of Manawag to fly the Philippine flag at half-mast. So, si Mayor Bonas is mandated that the town observe this sign of respect for 1 week, simula yung kahapon hanggang sa Lunes, Pebrero 16. Sa pag-issue niya ng direktiba, Mayor invoked Republic Act 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines. She emphasized that the local government unit of Mangaldan must pay appropriate tribute to the Venecia's memory, citing his exemplary service, dedication, and significant contributions to the district and the nation. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, naglabas ng executive order si Mayor Belen Fernandez. Ito yung executive order number 2 series of 2026. Nakalagay din po dito, with deep sorrow, Dagupan mourns the passing of former House Speaker Jose Joe De Venecia Jr., a distinguished son of our city whose life of public service brought pride and honor to Dagupan and the nation. Laman naman ng nasabing executive order, nakalagay dito, directing the lowering of the Philippine flag to half-mast in the city of Dagupan in honor of the late former Speaker of the House of Representatives as the city mourns his passing and recognizes his outstanding contributions and achievements. Nakalagay dito, the Philippine flag in all city government offices, buildings, and public places in Dagupan City shall be flown half-mast as a sign of mourning for the death of the late Speaker of the House of Representatives. The lowering of the flag to half-mast shall be observed from February 10 until March 10 or for such period as may be deemed appropriate by the city government. At ang provincial government, yes, naglabas din sila ng statement ang provincial government, at sabi nga niya dito sa statement ni Governor Ramon Gico III, I extend my deepest condolences to the family of former Speaker Jose De Venecia Jr. during this time of grief and loss. Speaker De Venecia was a pillar of public service whose leadership and dedication left a lasting mark on our nation. His years in government reflected a strong commitment to democratic institutions, legislative excellence, and the welfare of the Filipino people. As we honor his life and legacy, we join the nation in mourning the passing of a statesman whose influence reached far beyond the halls of Congress. May his legacy of service continue to inspire future generations of leaders. Our thoughts and prayers are with his family and loved ones. May they find strength, comfort, and peace in this difficult time. Governor Ramon B. Gico III. nabasa ko rin kagabi yung post naman ni Senator Loren Legarda. Ang sabi niya dito, I would probably not be a senator, sabi niya today, if Manong Joe or JDV had not recruited me in 1997. As early as then, he believed in my capabilities, shared his knowledge and wisdom, being the global Filipino that he is. A true statesman who was way ahead of his time, the Senate recognized his contribution to the country in a unanimously approved resolution I authored. Kaya ganun ka-close si Senator Loren Legarda sa mga De Venecia. Siguro way before ay mga kaibigan na niya, pero si Manong Joe ang nag-convince sa kanya. Nag-recruit sa akin, sabi niya, noong 1997. And dire-diretso na siya sa Ayan. as public servant. So si Manong Joe, naiwan niyang kanyang asawa, si Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia. So 89 pa lang pala siya. So yung 90, yun yung parang celebration ng, yung iba kasi nira-round off na nila kapag
nagse-celebrate at saka ayaw talaga nila yung yung merong number na 9. So talaga iniiwasan talaga yon, kaya yung iba lalo sa mga Chinese, pag 69, 70 na agad, pag 59, 60 na agad. So ito kaya 90 na agad yung pinag-celebrate ng karawan ni Speaker de Venecia. So ang kanilang mga anak, sina Vivian and Dennis Garcia, Joey and Karen de Venecia, Sandra and Mark Hanner, Leslie Norton, Carissa at Juju Evangelista, Philip Cruz, ang kanilang anak na si dating Representative Christopher de Venecia at ang alaala ng kanilang yumang anak na si Casey de Venecia kasama apo at kamag-anak na nagdadala ng kanyang pamana sa serbisyo. So sigurado ako naman ang naalala ko kay Speaker de Venecia yung kapag in-interview mo siya na very chef, grabe yung talino niya, hindi mo masukat. Hindi mo masukat. Tayo nga, kaharap mo lang kahapon yung isang tao, nakalimutan mo na yung pangalan niya. Pero siya yung mga pangalan ng mga foreign dignitaries, pati spelling, alam niya, pati yung mga position, alam niya lahat. Grabing bibihira yung ganong, mabibilang mo lang sa daliri yung ganong klaseng, talino o utak. Si Speaker Joe nag-celebrate actually ng kanyang 89th birthday noong December 26. Pero nagkaroon kami ng pribilehyo, we were privileged na maimbita at mapasama dun sa Thanksgiving dinner in honor of Speaker Jose de Venecia nung December 28. Yun yung pumunta tayo sa Manila. And masaya siya na makita yung mga, syempre yung paalala kung sino yung kaharap niya. And alam mo yung the usual na yung topic niya, uy, di ba? Yung makakilala niya, yung mga, and hindi ko nakita nakita ko na lang sa mga pictures, sa mga photos, na dumating din para yung mga kapwa niya former speakers that time. Speaker Manny Villar and Speaker Sunny Belmonte. Yung ibang makasama natin, mga kaibigan natin sa media, they were able to take photos na magkakasama silang tatlo. Dumating din pala sila noon. So, yun po yung pinakahuling birthday na ni Speaker Joe. Kaya parang bonggang-bongga siya talagang, yun, 89. Kala ko 90. Sino yung tanong 95 na? Yung pala 90 lang. 89 pa lang siya. Pero yun nga, round off na, 90 na. Okay mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po lang 5:45. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi
ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, meron na lang 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Meron pong job alert mula naman sa province, mula sa provincial government ng Pangasinan. Ang patuloy na isinasagawa ng Provincial Employment and Services Office o kaya PESO ang local recruitment activities at job fair para sa mga job seekers. So merong merong schedule, libu-libong trabaho locally and abroad ang maaaring pasukan ng mga job seekers maging ng mga returning OFWs. So ito yung schedule. February 11 to 13, and then magkakaroon ulit sa 11 to 13, so hanggang Friday. And then magkakaroon ulit sa February 18 to 19, so parang nakaschedule talaga siya ng Wednesday to Friday. And then February 27. So magdala lamang ng updated resume at magtungo sa PESO Multipurpose Hall sa Lingayen. Ito yung katabi ng DepEd, doon pa rin ba? Yung Pangasinan 1 Schools Division. So tandaan po yung mga naghahanap ng trabaho. February 11 to 13, February 18 to 19, February 27. So ngayon na yun, start na today. Start today hanggang Friday and then next week ulit. Ayan, bago ko makalimutan, belated happy birthday kay Khalil Tan. Si Kai ang my birthday. Ngayon, magkasunod sila, di ba? Oo. So, pinagsabay na yung celebration. At saka sa una si Khalil? Hindi ko alam kung sino sa kanila, basta yung celebration nila is minsanan. Kahapon si Kai, ang apo ni Kuya Benji Tan at saka ni Ate Mel. Ayan, happy birthday at saka galing-galing talaga ng si Khalil. Galing siyang kumanta. May tono. Memorize niya yung numbers. Memorize niya yung numbers. Sayang na miss ko yan. May utang sa akin si Kuya Benji. Ay, kuya. Sorry talaga, masakit talaga ulo ko. Sobrang sakit na ulo ko kahapon, kagabi. Talagang alam mo naman tayo, wala tayong atrasan sa kapag merong imbitasyon. Oo, sugod! hindi na nagpapa imbita ng ilang beses. Parang, nagsasalita pala. Oo. Kaya lang kung minsan meron yung mga pagkakataon talaga na hindi kakayanin ng katawan. Ayan, oo nga. Kaya sabi ko nga, may utang si Kuya Benji. And nice meeting din kay Jesusa pala yung pangalan niya. Kala ko tukayo ko kasi Susan. Pero ang tunay na name niya ay Jesusa. Meron 2 names yun yung pangalan niya. Isa, Jesusa Ramos. Good morning kay Tony Ramos. Tumatawag din kahapon, di ko rin maharap na sagutin kasi talagang masakit ang ulo ko. Pero nakakatuwa itong nahanap kong translator. Mawiwindang ka talaga. Yung una, mas nakakawindang. Itong ikalawa, mawiwindang ka pa rin. Pati yung yung pronunciation ng kukunin niya. Kasi mga kaibigan, meron na po yung mga bagong modelo ng mga cellphone
na yung voice, nag-record kayo ng voice, o kahit ano man yan, basta voice, meron na siyang translator. Nagta-translate. Ta-translate na niya kung ano yung lahat yung sinabi doon, kung ano yung naintindihan niya. Actually, yung sa ano natin, sa program natin sa live. Ayan, meron din siyang ano. Diba? Habang nagsasalita ka, nagta-translate na siya. Nagta-translate siya. Pero ito, ita-transcribe pala niya. Transcribe. Nagta-transcribe na kaagad. Oo. Pero yun nga, kaya lang hindi rin siya reliable. Kasi kung minsan, may possibility na mag-iiba yung meaning nung transcription. Kaya kung minsan, mas maigi pa rin yung saan mo lang minsan niya talagang mag-transcribe ka talaga ng sarili mo. O kaya, parang na rin yon, guide. Oo. Alam mo kung ano yung mga mali. Tapos hanapin mo na lang. Siyempre, Inglesero siya eh. Kung ano yung pagkakaintindi niya, lalo na yung pero may Tagalog to akin. Meron talaga. Kaya nainggit nga si Berna, bakit ito? May Tagalog kayo. Kasi yung iba i-Englishin niya. Pero to talagang may Tagalog siya. Nagkaroon kasi tayo ng pagkakataon na ma-interview si dating congressman at ngayon mayor. Board member. Hindi, Jesus Boyeng Celeste. So yun yung inanscribe niya. Kasi Akala ko yung pinuntahan natin kahapon. Pinatranscribe ko na kasi nung isang araw, hinahanap ko yung transcript, hindi ko na mahanap. So yun yung pinasearch ko sa kanya kahapon. Kaya yung kahapon na interview, yun ang pag-aaralan ko ulit na i-transcribe kung paano. Pero yun nga, si Congressman Jesus Boyeng Celeste, meron din silang pabahay ngayon na proyekto sisimulan na diyan sa Bulinaw at ang beneficiaries lahat ng Fisher Fox na walang bahay. So sabi niya dito sa Bulinaw, mawawalan na. Wala ka na makikitang squatter dito sa mga susunod na araw kasi magkakaroon na nga sila ng sariling pabahay. Parang 60 square meters. Malaki na yun Malaki na yun kasi yung ibang mga pabahay nasa 30. Oo. 30 square meters ang lot area. So karamihan nga sa kanila mga taga-ibang lugar, sabi niya mga taga-Visayas. Pero mga 10-20 years na sila dito, sila nga nagpapanalo sa akin kwento. Yakin. Oo, kasi kahit dito sa Dagupan, maraming tataka kayo bakit ang daming Bisaya. Ito po yung mga fishermen na mga empleyado ng mga merong fishing boats dito sa Dagupan at saka ibang lugar. Ganun din sa Bulinaw, marami pong mga mga Bisaya na trabahador ng mga may fishing boats at nagsettle na talaga sila doon kasi doon nga yung kanilang trabaho. Ganon din yung balita natin sa Sual. 'Di ba? Yung marami din naman doon, yung mga caretakers ng mga fish cages. Kahit na yung mga fisher folk din mismo na meron mga sarili mga bangka o naglalayag, nagningisda sa pamamagitan ng bangka. Mga taga-ibang lugar din na nagsettle na nga rin diyan dito sa Pangasinan. Kaya yon, mahigit 1,000 daw sila. Mahigit 1,000 na mga fisher folks yung mabibinipisyuhan dito sa na to. Pero siyempre, magsisimula, hindi nila agad-agad masisimulan yung 1,000 na bahay. So, yun yung isa sa mga pinagmalaking proyekto nga na gagawin actually sinisimulan na yung saang barangay yun? Kasi nga sabi ko sa'yo, magaling itong aking transcription. Pero dito nga, yung mga barangay na galing, kung saan galing yung mga yung mga beneficiaryo, Balingasay. Sa Balingasay. At least sa Balingasay. Pero yung kung saang barangay sila galing, saang barangay ilalagay yung housing? Oo, hindi ko pa siya mahanap dito. Sige, hanapin ko mamaya. Kasi di po ba yung palagi nyo rin naririnig sa amin dito sa DWIC, ganun din sa ibang mga istasyon at mga komento ng mga tao. Pagdating ng kalamidad, sino ang masasabi natin medyo napag-iiwanan sa mga ayuda? Wala kasing listahan ng Fisher Fox. Yung fisher folks na ito yung mga may bangka, may motorboat o yung mga trabahador. At saka walang yung katulad ng sa agriculture. May listahan yan. At saka may assessment. Oo. Kung ilan yung damage nila. Agad-agad na after a day or two nalalaman kung merong estimate na ilang magsasaka. Pero pag yung mga mangingisda, lalo na yung mga
naglalambat, o kaya yung mga yan ay na pumupunta sa open sea, sila ay mga trabahador. Wala. Pera na lang kung masasama sila sa 4-piece o yung iba. Pero yung direct na kasi pag may bagyo, wala na silang trabaho. Hindi naman pwedeng pumunta sa laot yung motorboat. Kaya so yun na yung naging basis nila. Kung ilang araw silang hindi nagtrabaho, kung ilang araw silang hindi naglayag. So yun na yung doon na nila kinukwenta kung paano yung yung epekto ng bagyo, yung ano yung damage sa kanila dito sa yung tawag na nito. Doon na nila ina-assess kung gaano kalaki yung nawala sa kanila. So, pero napakaganda yan kasi binibigyan sa bagay noon pa man nung mayor nung una siyang mayor, tapos nung congressman si Mayor Boyeng, talaga yung puso niya para sa kanyang mga kababayan na hirap sa buhay. At yung mga nagtatanong bakit ang daming mga mangingisda mula sa Visayas, bakit sila yung na-employ? Kasi 'di ba, Visayas puro puro islands. Fishing talaga yung nakalakihan nila. Kaya pag pumunta sila sa ibang probinsya o rehiyon, fisher folk pa rin sila. Fishing pa rin yung kanilang trabaho. Ayan. Iba talaga yung nito. Mayroon naging banig bolinaw. O sige, ayusin ko. Natatawa talaga ako dito sa sa transcription natin. Pero good morning muna kasi paubos na yung oras natin. Mama Ta and Tropa, good morning. Sino pa? At si Cora Aquino at Kuya Mar, dyan sa Tubang, good morning. Kay Nanay Dading, good morning. Tony Ramos, love you too, kanto. Yan, Grace Matro, good morning. Rafael. Agising pa si Rafael Acosta, mga liag. Love you too na agad. Di pa nga nag-love you. Love you too na agad. Ariel Awanan Bandong, Sofia Mamaril Matias, Kuya Benji Tan, good morning. Kay Kaaron Aurea de Guzman. Ayan. Thank you Kuya Tony. Ganito yung Kuya Tony. Thank you. Thank you sa breakfast. Thank you sa pasalubong. Ayan, thank you rin sa pasalubong. At saka thank you ulit sa susunod na breakfast. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo susunod agad. Susunod. At tabayanan po ninyo susunod na programa. Programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.